Good day, my dear students. Kamusta kayo? Sana naman ay okay kayo? Or kain na ba kayo? Mabuti naman. So, bago natin simulan ng ating klase, Miss Secretary, may nag-absent ba sa ating klase ngayon? Wala. Mabuti. Good job. So, bago ang lahat, may ituturo muna ko sa inyo ng perfect clap. Tumayo kayo, ituturo ko sa inyo. Una, ay ipadyak ang ating mga paa ng 3 beses. 1, 2, 3. Malakpak ng 3 beses. 1, 2, 3. At sabihin, perfect. Perfect ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfect. Yan. Before we start our lesson, unang talakayin muna natin ay ating classroom rules. Bakit kailangan natin ang classroom rules? Para maging mapanatili natin maayos at productive ang ating classroom, right? So, the number 1 is listen carefully to the teacher and to your classmates. Bakit kailangan natin makinig sa ating mga kapwa-estudyante at sa ating teacher? Para kung tayo rin ay magsasalita sa harap o magbibigay ng sagot, sila din ay makikinig sa atin. Number 2, participate actively in class activities. Bakit kailangan natin mag-participate sa mga activities sa loob ng klase? Group activity, individual, or recitation, gano'n. Bakit kailangan? Para matuto tayo ng marami pang ibang informations at makatulong din tayo sa ating mga kagrupo sa paggawa ng activities. So, number 3, respect everyone's ideas and opinion. Bakit kailangan natin respetuhin ang ideas and opinions ng iba? Bakit? Dahil tayo ay may iba't ibang opinion, pananaw, at idea sa mundo or sa ating buhay. So, kailangan natin silang respetuhin. Hindi man tayo mag-agree, pero sige, respeto na lang. Respeto na lang, no? So, number 4, raise your hand before speaking. Kailangan natin i-raise your hand before speaking. Bakit? It's a formal way na sabihin ng teacher. Alam ko po yung answer. Teacher, baka pwede ko pong mabigay yung opinion ko, baka pwede ko pong ma-share yung answer ko. Wala namang maling answer. Lahat tayo ay tama. Kasi, ang mga answer natin ay based on our opinions. Tama. Number 5, keep the classroom clean and organized. Number 5, keep the classroom clean and organized. At tignan ninyo kung may mga basura sa mga ilalim ng inyong mga upuan, desk. If meron, itapon sa basurahan or i-keep sa bag. Tapos pag lalabas ang classroom, itapon na lang sa tamang tapunan. So, ito ang ating classroom rules. So, ang ating topic ngayon ay ang pamilya bilang natural na institusyon ng lipunan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ito ay isang masayang pamilya. Ano ang ginagawa nila sa larawan? Nakikita niyo ba? Ano ginagawa nila sa larawan? Sila ay nagbabanding. Tama, masaya sila. Happy family sila. Sabi nga dito, may happy family. So, nagbabanding sila. Siguro to weekends to. Weekends to, Sunday. Pagkatapos sa church, magbabanding sila. Sa pangtanong, bakit mahalaga ang pamilya sa bawat tao? Dahil sila ang unang paaralan natin. Dito tayo unang nagsisimula, dito tayo unang natututo. Tama ba? Tama. So, dito, sabi, ang pamilya ay itinuturing na natural na institusyon ng lipunan dahil ito ang unang pangkat na kinabibilangan ng isang tao mula sa kanyang kapanganakan. Dito nagsisimula ang paghubog ng pagkatao ng bawat individual. Bakit sinasabi dito nahuhubog ang pagkatao ng isang individual? Bakit? Kagaya nga na sinabi ko kanina,
Sa pamilya, ang unang-una sa lahat. Unang paaralan, unang teacher ang mother and father. Unang teacher yan. Sila ang unang teacher, unang pulis mo yan. Sa mga nagagawa mong hindi okay, sila ang unang pumupuna, sila ang unang nagtutuwid sa'yo bago ang gobyerno, bago ang teacher, bago ang kaibigan mo. Diba? Kaya dito nahuhubog ang bawat individual. Sila ang magbibigay sa atin ng gabay, patnubay, at pagmamahal. At isa pa ay ang pagrespeto sa iba. Bakit natin sinabi na sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal? Pwede naman natin makuha yun sa kaibigan natin. Kasi hindi naman tayo patututong respeto sa ibang magmahal ng iba kung hindi dahil sa ating mga magulang. Kasi sila unang-unang nagpapakita sa atin ng pagmamahal, ng pag-care. Diba? So, papel ng pamilya. Sa pamilya, unang natututuhan ng isang bata ang mga mahalagang pagpapahalaga tulad ng pagmamahal. Love. Pagmamahal. Diba? Sa lahat ng aspekto, meron yan, pagmamahal. Bakit tayo natututunan ng pagmamahal sa pamilya? Kasi nga sila ang unang-unang nagtuturo sa atin ng baka. Family natin, mother and father natin, ang unang nagtuturo sa atin. Paano magmahal, paano mag-respeto, dyan na yan. Paano magbasa, paano magsulat. Yan ay form ng pagmamahal. Pangalawa, paggalang. Pagsasabi ng opo, di ba? Pag kinakausap natin sila, minsan yung mga bata, walang po, sasabihin. Di ba? Sabihin na, gusto ko nito. Ano sasabihin mo? Diba? Gusto ko po nito. Gusto ko po ng tubig. Gusto ko po kumain. Gusto ko pong lumabas. Ganon. Sunod, pagtutulungan. Sa pamilya, unang-una natin natututuhan ang pagtutulungan. Sa maliit na bagay, kahit sa maliit na bagay lang, pagtutulungan sa paghuhugas ng plato, sa paghihiwa ng mga gulay, pag nagluluto yung mga magulang nyo, di ba? Kayo ng ating at kuya mo, tumutulong kayo sa paghihiwa mo sa kusina. O, di ba? Sasabihin pa, mag-iingat kayo, matulis yung kutsilyo. O, maghugas kayo ng kamay ninyo bago kayo gumamit niyan. Huwag niyo hawakan niyan. Di ba pagtutulungan, ang pagmamahal. Pangalawa is pananagutan. Dito natin natututunan ang pananagutan. Sa una talaga. Pamilya, ang unang nagtuturo sa atin paano managot sa ating mga actions, sa ating mga words. Yan. Sila ang unang-unang nagtuturo sa atin ng pananagutan. Ang pamilya ay ang pundasyon ng lipunan. Kasi kung wala ang pamilya, ang lipunan ay babagsak. Kasi tayo ang pinakamaliit na unit. Family is the smallest unit in the society. It consists of mother, father, and children. Extended family ang tawag kung may lola at lolo. Okay? So, kapag maayos ang kasamahan sa pamilya, mas nagiging maayos din ang pakikipag-ugnayan ng tao sa komunidad at lipunan. Sila din ang unang pangkat ng tao. Unang pangkat ng tao. Tama naman, bakit? Kapanganakan mo sa school ka na agad. Hindi, di ba? So, sila ang unang pangkat ng tao sa lipunan. Family is the first unit talaga. So, pagkapanganak mo, nanay at tatay mo na mag-aalaga sa'yo, mag-aaraga sa'yo, magbibigay sa'yo ng edukasyon. Mag-aaruga, magmamahal, gagabay sa'yo. Pangalawa, unang guro ng pagpapahalaga, pagrespeto at karunungan. Sila unang guro ng karunungan, pagkatutungo. O, karunungan mo sa pagbasa, karunungan mo sa pagsusulat, karunungan mo sa pagbibilang. Si teacher, siya na lang ang magdudugtong ng information sa nalaman mo sa mother mo, sa father mo, sa pagbibilang mo, di ba? Tinuturoan nila yung bata. Baby pa lang, tinuturoan na nilang magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Di ba yung kamay, minsan ginagano ng magulang. O ganyan, this is 1, 2, 3, 4, 5. O kaya pag nagbabasa, yung may kinakain kang chichirya, basahin mo nga to, sabi ng mama mo.
Tapos pag hindi nabasa ng bata to, unti-unti ituturo. Okay. Yapos, Chucky, Sito. O, diba? Tinuturuan pa. Pag pinapanood ng mga videos sa YouTube, diba? O, ABC, o Kalbaba Black Sheep, gano'n, tinuturuan nila, sinasabayan nila sa pagkanta. So, sila ang unang-unang guro ng karunungan, pag-respeto. Lahat sa pamilya, una natututunan. Pag-respect mo sa ibang tao, pag-respect mo sa sarili mo, sa pag-respect mo sa mga bagay-bagay, gano'n. At pagpapahalaga. Ano yung sabi ng pagpapahalaga? Pagpapahalaga ng tama, buhay. Buhay na binigay sa'yo, sa chances na binigay sa'yo. So, yun. So, may mga packets ako dito. So, nagbigay tayo na influence as pamamagitan ng mga to. Magbigay kayo sa akin ng halimbawa halimbawa ng kukuha ng influence. Simula na to. Nagmamano yung bata sa lola. Anong impluensya nito? Tama. Marunong siyang rumispeto. Pagiging marunong sa pagrespeto. Tama. Pagrespeto. Kalawa is ito. Anong impluensya ang maidudulog sa inyo nito? Pananagutan. Tama. Pananagutan. Pananagutan mo sa tungkulin mo sa bahay. Si father, naglalagay ng maruming damit sa washing machine. Si mama nagtutupi. Si ate din tumutulong. Kung maski, yung baby, yung bunso nila tumutulong. So, mabuting bang impluensya to? Tama. Mabuting impluensya ito sa atin. Kasi basta in the future, diba? Marunong tayong maglaba, hindi katulad pag hindi tayo nalagaba, hindi marunong maglaba. Tama ba? O yung puti, tsaka yung bicolor, sasama. O di yung puti, naging bicolor din. Ito din. Anong impluensya to? Impluensya saan? Sa mabuting asal. Pag-impluensya ng magulang nagawa yung anak nila ng homeworks, tinutulungan nila. Pag-care, diba? Pagtutulungan. Tinutulungan nila yung mga anak nilang gumawa ng assignments, kaya magbasa, diba? Magsulat. Ito, ano naman ang impluensya nito? Influence niya in relationship mo kay God. Okay? Ikikita niyo naman, nag-prepare sila. Sama-sama sila nag-prepare. Diba? Kung sama-sama kayo nag-prepare, diba? Nag-prepare, nag-worship, pumunta kayo Sunday or Tuesday, gano'n, for the other religions na may 2 times a week silang mag-worship, diba? Gano'n. O, diba? Kasi sila ang unang-unang tuturo sa atin ng relasyon natin sa Panginoon. Sila ang unang nagtuturo sa atin ng faith. Pagkakaroon ng faith natin kay God. Ito, anong impluensya to? Anong ginagawa nila? Kumakain na sama-sama. Tama? Tama. Anong impluensya? Ito, yung baga. Anong impluensya ang makukuha mo dito? Tama, quality time, bonding ninyong magpamilya. So, di ba masaya kumain pag may impluensya ng pamilya? O, pag kumain ka, ang sagana mo kumain pag marami kayo. Ang sayatin mo, di ba? Hindi yung mag-ismo lungkot-lungkot. Pero may iba naman na mas prefer nilang kumain ng mag-isa. So, di natin pwedeng i-judge yun kasi prefer nila yun eh. Kagustuhan nila yun. Mas gusto nilang kumain ng mag-isa, ayaw nila makihalubilo. Pero, may mga iba din na mas gusto kasama niya yung pamilya nilang kumain. So, ito yun. It's a good influence, right? Right. So, bago tayo magkaroon ng activity, hatiin muna natin ang klase 4 into 4 group.
Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. So, form kayo ng circle, maglabas kayo ng ng isang papel bawat grupo, or any scratch paper, mapaglalagay nyo lang ng answer nyo. So, sagutin ang tanong sa Manila paper. Although hindi siya Manila paper, so, dito nyo pupunin yung tanong. So, ano ang mga karanasan o gawain sa inyong pamilya na may maganda impluwensya sa inyo? Isulat ang sagot sa papel at ipaliwanag sa harap ng klase. I will give you 10 minutes is too long. So, 5 minutes to do that. Okay? 5 minutes lang. 5 minutes hindi nyo kailangan ng sentence. Kailangan kahit events lang na naka-impluwensya sa inyo, gawain na naka-impluwensya sa inyo. No? Okay, 5 minutes. The 5 minutes starts now. Okay, time's up. Group 1, what is your answer? Sa ano ang makaranasan o gawain sa inyong pamilya na may magandang impluwensya sa inyo? Group 1, anong impluwensya iyon? Kapag nahihirapan kayo saan? Tama. Kapag nahihirapan kayo sa mga assignments nyo, gano'n, tinutulungan kayo ng parents niyo. Kayo ba, tinutulungan din ba kayo ng mga parents nyo? Although siguro yung iba is, yung mga parents nila is nasa ibang bansa, nagagabayan pa rin naman kayo, di ba? Check pa rin kayo, tinatanong pa rin kayo kung nahihirapan ba kayo sa klase, gano'n. Anong influensya sa inyo? Anong magandang influensya sa inyo? Na? Ayun, kaya nyong mag-reach out sa parents nyo, hindi kayo natatakot na mag-reach out na, Mama, hindi ko kayo ito pa. Sabihin ko kayo kay Mama na nahihirapan ako. Sabihin ko kayo, Papa, nahihirapan ako. Ganun, di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya it's a good influence sa inyo na yung parents niyo is tinutulungan kayo sa mga gawain niyo sa school. Very good. So, ito ay isang quote lang na hindi ko naman siya, it's not my own quote naman, no? So, sabi dito is, sa pamilya natutunan ng bawat isa kung paano maging mabuting tao at responsableng mamamayan nito. Tama naman, kasi lahat ay sa parents natin natutunan lahat. Tatanungin pa nga nila, sino parents mo? Sinong magulang mo? Sino nagpalaki sa'yo? Diba? Lahat tayo ay natututo unang-una sa pamilya, bago sa kaibigan, sa teacher, sa tita-tito. Ang unang-una is yung parents mo, family, kapatid. Yan. Pag nag-aaway ng kapatid mo, may natututunan ka din naman doon, di ba? Tama. Nagiging mas responsable ka o tayo sa atin. So, bago natin i-end ang ating klase, gusto ko lang ibigay sa inyo itong assignment nyo. Ibibigay nyo to sa akin next week. Okay? Sumulat ng isang maikling talata, 5 to 7 na pangungusap tungkol ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa ating pamilya. Kung talagang may natutunan kayo sa ating topic ngayon, madali na lang to sa inyo. Kasi sabi ko po, sa pamilya na unang-una natututo ang lahat. So, ayan. Before we end our class, I want you to pick up your trashes sa ilalim, sa gilid, sa lahat. And itago sa basurahan. So, ayun lang. Thank you, class, for listening. Class dismissed.